Ang sakit mo sa ulo, mahirap mong sabihin na magpasalamat ka sa gwapong machong lalaki na straight from heaven ang dating. Ang kapal talaga ng mukha mo. Eh hindi ka namang gwapo. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, Mr. Hindi ko kilala. Mommy, bakit po kayo nag-aaway ni Daddy? Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Imposible na makalabas kayo agad dito. Sa daming tao na pumapasok at lumalabas, mahihirapan tayo. Wika ni William kay Evie na walang naging choice kung hindi sumama kay William. Eh di kung saan na lang pwede, mailayo lang kami ng anak ko dito. Wika ni Evie kay William na agad din namang sumunod at dinala sila sa unit nito. Agad namang inikot ni Evie ang mata at paligid at manghang-mangha sa nakikita. Nakakainis. Akala ko ba sisirain natin ang buhay niya? Tumigil ka nga dyan, sister. Maniwala ka sa akin. Kaya kong akitin niyang si Mr. William, ano? Wika ng isa sa kapatid ni Cecilia, ang stepsister ni Evie. Cecilia, nakuha mo na si Philip. Sa akin mo na nga ipaubaya yang si William. Wika naman ng isa pang stepsister ni Evie. Hindi kasi kaya ng mga ito na nakikitang sumasaya at umuunlad si Evie dahil plano na lang sirain hanggang sa hindi na makabangon sa hirap si Evie. Pero, ano magagawa ni Evie kung... Asar na asar mga stepsister ni Evie habang tinatanaw ang bultong papalayo na si Evie kasama si William. Hindi nila matanggap na kahit inalis na nila si Philip sa buhay ni Evie ay makakasungkit pa ito ng isang big time dahil si William lang naman ang isa sa mga hottest bachelors in town dahil sa nagain ng mga most promising business awards the past few years. Samantalang si Evie naman alam na kung anong meron o anong estado ng buhay ng lalaking kasama niya na hiningaan niya ng tulong dahil simula nung nabuntis siya kay Chacha ay wala na siyang pakialam sa business world since umalis siya. Agad na nakarating sila Evie sa unit ni William. Meron din naman silang unit pero sa layo at sa daming tao hindi sila makapunta dahil sa kabilang building pa halos iyon. Magpasalamat ka, tinulungan kita. Wika ni William pagkapasok sa unit nito. Agad namang napalingon si Evie. Oh, di salamat ah. Hindi ko naman sinabing gawin mo yon. Sarkasikong wika pa ni Evie kay William na agad din namang nagulat sa naging sagot ni Evie. Wala pa naman kasi ni isang babaeng sumagot sa kanya ng ganon dahil kilala at nirerespeto siya ng lahat. Pero unlike kay Evie, wala siyang alam at wala siyang balak na alamin ang estado ng buhay ni William. Hindi rin kasi natuwa si Evie sa biglang sinabi ni William na parang sinusumbat sa kanya ang itinakas siya nito. Oo nga't itinakas sila ng anak niya sa magulong party na yon pero hindi naman sapat yon para kay Evie na dahilan para umakto si William ng ganoon. Pero nangingi ka sa akin ng favor. Baka mahirap bang magpasalamat? Magpapasalamat ka lang, miss. Ikakamatay mo ba? Wika naman ni William kay Evie. O di salamat. Lalabas sa kami. Mas mabuting harapin ko na lang lahat sila kesa makasama ka namin ng anak ko sa iisang kwarto. Wika ni Evie. Ang sakit mo sa ulo. Mahirap bang sabihin na nagpapasalamat ka sa gwapong machong lalaki na straight from heaven ang dating? Come on, sasabihin mo lang yon, then quits na tayo. Ang kapal. Hindi ka naman gwapo. Masyado namang mataas ang tingin mo sa sarili mo, Mr. Hindi ko kilala. Wika pa ni Evie at agad naman na hinawakan ng kamay ni Chacha at saka sila sabay na lumabas. Mommy, bakit mo kayo nag-aaway ni Daddy? Takang tanong naman ni Chacha kay Evie na nakalimutan niyang kasama pala nila. Agad naman nagpaawa effect si William at hinarap si Chacha. Hindi na ako love ng mommy mo kaya niya ako inaaway. Agad namang malakas na nahampas ni Evie si William sa braso dahil sa sinabi nito. Turuan ko ano-anong anak ko, pwede ba? Inis sa wika ni Evie at tuluyan ang lumabas ng kwarto ni William. Mommy, ano pong nangyayari? Nginitian lang ni Evie ang anak at sinabihang wala naman at kailangan na nilang umalis. Wala namang naging tanong si Chacha at sumunod na. Sa labas ay agad namang tinungo ni Evie ang hallway
Kanina niya pang napapansin ang pamumula ng pisngi ni Chacha. Hinawakan niya ang pisngi nito at mainit na ang pakiramdam. Mommy, okay lang po ako. Medyo itchy lang po ang likod ko. Wika ni Chacha. Hindi naman nagpakampante si Evie at agad na binuhat ang anak para mabilis sila makarating sa kwarto nila sa hotel. Sa loob ng hotel ay doon naman napansin ni Evie ang pamamantal ng buong katawan ni Chacha. Kinalkal niya lahat ng bag. Hindi niya makita ang medicine kit ni Chacha. Mami, nahihirapan po ako huminga. Wika ni Chacha habang naiiyak na. Hindi na alam ni Evie ang gagawin. Hindi niya magawang kumalma dahil sa itsura ng anak niya. Saglit, wear this anak. Tapos wait mo si Mami ha, tatawag ako ng tulong, okay? Agad naman tumango si Chacha. Pinasuot ni Evie ang mask oxygen para kay Chacha, tsaka siya mabilis na lumabas. Sa kabilang banda naman ay nashock si William sa naging pakikitungo ni Evie sa kanya. Hindi siya agad nakapag-process sa nangyari dahil parang kanina lang ay kasama niya si Evie at si Chacha. Ngayon ay mag-isa na lang siyang nakatulala sa kwarto niya. Soon after ay dumating naman ang assistant niya na kanina pang nasa gilid at naririnig ang naging usapan nila. Sakit ba? Natatawang wika ng assistant ni William na sinamaan niya naman ng tingin. Hindi naman ganun kasakit para kay William ang sinabi ni Evie. Ang masakit lang talaga ay ang sabihan siyang hindi naman siya gwapo. Samantalong halos gawan niya siya ng statue dahil sa dami nagsasabing ang gwapo-gwapo niya. Wala mo lang utang na loob. Pangit ba ako? Umiling naman agad ang assistant niya sa sinabi niya kahit natatawa ito sa enakto ni William. Mukha namang hindi kanya kilala, sir. Tsaka isa pa, mukhang wala din siyang balak na kilalanin ka. Isa pa ulit. Iba siya sa mga nakilala mo, sir. Ayaw mo nun? Mas matcha-challenge ka kasi minsan ka lang makakakita ng babae na walang pakaalam sa pagkatao mo. Agad namang napangiti si William. He wasn't a business tycoon for nothing. Baka naman nagpapapansin lang siya sa akin. Full of himself na wika ni William sa assistant niya na hindi na talaga napigilan ng pagtawa. Parang alam ko ng dahilan, sir. Bakit ayaw niyang kilalanin ka? Joke lang. Wika pa ng assistant niya sabay malakas na tumawa. Hindi na rin naman halos iba ang assistant ni William sa kanya kaya kung magbiroan sila ay wala na lang din halos kay William ito. Kaka-offend ka pero I like your idea about checking on her life. Pero last time we checked, wala namang ibang information about her. Aside sa connected siya sa kilalang pamilya. Pero they does not seem look in good terms. Have you ever saw how her family treats her? Tanong ni William sa assistant niya na agad din namang umagri. Ayan nga din napansin ko, sir eh. Ang layo ng ganda ni ma'am sa mga nakita akong babae. Parang pinagpala si ma'am tapos yung mga kasama niya. No judgment, sir ah. Pero ang ganda ni ma'am para sabihin kapamilya niya yung mga babae kanina. Wika ng assistant ni William sa kanya na nagbigay din sa kanya ng another isipin tungkol sa pagkatao ni Evie. Deep check. We need another information about her. I knew her. There is something she's hiding. Unknown din kung sino ang asawa niya. The father of her child or somehow pwedeng ampon niyang bata. Wika ni William pero agad namang umiling ang assistant niya dahil sinabi nitong kamukhang kamukha ni Evie si Chacha kaya 100% sure siyang anak ni Evie si Chacha. And they are related. Nabuntisan? Hidden relationship? What do you think? Wika ni William pero natigil sila sa pag-uusap nang ma-realize nila. Alam mo, we have a lot to do. Kaya sa pag-usapan si Evie at ang anak niya, let's unpack. But before that, I have a meeting to attend. Dahil sa wala naman ang babantayan si William sa unit niya, ay agad naman na nilang napag-desisyon na bumalik sa party. Habang nasa hallway ay naasar-asar siya ng assistant niya. Hindi pa sila natitigil sa asaran nang bigla na lang magkasalubong si Evie na humahangos habang matakbo. Mukha din namang hindi sila nakilala. Oh my gosh, can somebody call an ambulance? Malakas na sigaw ni Evie. Agad namang nagpanik ang mga nasa reception. Ang daming tao sa paligid kaya halos hindi din sila maasikaso kaagad. Good thing, andyan si William to the rescue.
Kasi kanina nga ay hindi na naging maganda ang pagtatagpo nila ni Evie. What happened? Nagpapanik na rin tanong ni William dahil sa nagpapanik ng kilos ni Evie. Si Chacha! What happened? And calm down, hindi kita maintindihan. Sigaw ni William at hinawakan sa braso si Evie tsaka hinarap sa kanya para kumalma. Si Chacha hindi makahinga. She need a freaking ambulance. Sigaw ni Evie. Agad naman siyang iniwan ni William at tukmakbo papuntang kwarto kung nasaan nagsistay sila Evie. Pagkarating sa nasabing kwarto ay agad na inakay ni William si Chacha. Pulang-pula at halos wala ng kulay ang labi ni Chacha. Agad na hinawakan ni William si Chacha dahil prone din siya sa allergy kaya laging may dala si William na panturok. Agad niyang itinuro kay Chacha habang nasa kama at umiiyak. Pansamantala namang nawala ang allergic reaction sa katawan ni Chacha. Anong kinain mo kanina? Bakit mo ka nagka-allergic reaction ka? Tanong ni William kay Chacha na sumisinghot-singhot habang sumasagot. Si Evie naman ay hindi pa rin nakabalik sa kwarto nila ni Chacha dahil nag-iikot pa rin siya, hoping na may tumawag ng ambulansya o may kahit sinong pangontra sa allergy. Yung welcome strawberry po, inabutan po ako kanina ni Ate Ganda. Tapos sabi ni Mommy, it's okay. And I never knew po na may allergy po ako dun sa strawberry. Wika naman ni Chacha. Agad namang naalala ni William ang strawberry nga na ipinamimigay sa entrance. Biglang pumasok sa isipan ni William kung gaanong katindi rin ang allergy niya sa strawberry. Naghihinala siya about something, pero agad din niyang inalis sa isipan niya iyon dahil alam niyang mas malaki ang chance na magkaparehas lang sila ni Chacha na may allergy. And nothing much more. Soon after ay dumating na rin si Evie. Kasama niya na ang iba pang mga nurses para mag-asikaso at mabigyan ng first aid si Chacha. Nasa labas na rin ang ambulance kaya naman mabilis na nadala si Chacha sa ospital. Naiwan pa nga saglit si Evie dahil ibabalik niya na sa loob ng maleta ang mga gamit nila. Si William na lang sumama dahil willing naman ito. Naiwan pa ang assistant ni William para tulungan si Evie na mag-impake at para na rin maihatid si Evie sa mismong ospital. Sa loob ng emergency car, si Chacha ay nakapikit. Doon na pinagmasa ni William ang mukha ni Chacha. Long, thick eyelashes, pointed nose, at ang namumulang pisngi ng bata due to her allergic reaction. Pero hindi na kasing pula tulad ng kanina nang maabutan nila ito sa loob ng kwarto. Individuals allergic to latex may also be allergic to strawberries. This is known as latex fruit syndrome. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang mapagtatanto ni William? Bakit ba gano'n na lang talaga siya kainteresado sa mag-ina? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!